casting all your cares upon Him because He cares for you. 1 Peter chapter 5 verse 7. Ito ang sinasabi na mayroong pagkasi ng banal na Espiritu na tayo ay inuutusan na ating ilagak o sabihin sa Kanya ang lahat ng ating mga kabalisahan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa atin. Ang Diyos na nagmamahal, ang Diyos na naaawat, nahahabag, handang tumulong sa Kanyang mga taong nilikha Niya, Kanyang nilalang ayon sa Kanyang imahe. Kaya huwag po nating kalimutan na tayo ay mahal ng Diyos. Kahit anong kasalanan ang nagawa natin, mga pagkakamali sa ating mga desisyon na nagawa sa ating buhay, ang Diyos ay patuloy na nagmamahal, nagmamalasakit sa atin. Mayroong bagay na bakit ang tao ay nababalisa. Una, babalisa siya sapagkat mayroong takot na naghahari sa kanyang puso. May kabalisahan tungkol sa pagkain. Kung ano ang magiging ulam o kakainin bukas o sa makalawa o sa susunod na mga linggo. Ang may mga pera o maraming kwarta ay hindi na nababalisa tungkol sa pagkain o sa damit. Pero yung iba, nababalisa kung ano ang isusuot pagdating ng graduation rites o kung ano ang isusuot sa birthday party ng kanyang pinsan o ng kanyang kaibigan. Mga simpleng bagay na nagkakaroon ng balisa. Ngunit ang Diyos ay nagsasabi na huwag mag-alala, bagkos magpuri, magpasalamat, magsimba sa Kanya, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa bawat isa. Ang iba ay nababalisa, nag-alala kung saan tutungo ang kanyang kaluluwa pagkatapos na siya ay mawala ng hininga sa mundo. Sapagkat alam natin, bawat isa sa atin ay aalis sa daigdig na ito. Bawat isa sa atin ay lilisan sa buhay na ito. At yun ang pinakabalisa ng lahat. Kung tayo ba ay tutungo sa paraiso sa langit o ang iba'y nababalisa kung tutungo ba sa dagat-dagatang apoy na tinatawag na Hades. Ngunit ito ay tinitiyak ng Diyos na huwag mag-alala o huwag mabalisa sapagkat tunay ang Diyos ay patuloy na umiibig, patuloy na nag-aabot ng kaisipan, nag-aabot ng puso at buhay ng tao upang maniwala sa Kanyang salita, upang sumampalataya sa Kanyang katotohanan na salita, humawak sa Kanyang mga pangako, nang sa ganon ay magkaroon ng tiwasay, panatag na loob, panatag na kaisipan na nakaangkla sa salita ng Diyos, nakaangkla, nakahawak sa kalooban at kabutihan ng Diyos. Purihin ang Diyos sa Kanyang kadakilaan, pag-ibig at sa Kanyang kabutihan.